Hello guys, magandang buhay. Yan nga po palang araw na yan ay araw ng linggo, October 27. Tinalo nga po pala namin dyan yung kapatid namin. Tsaka kailangan po namin i-renew yung apartment niya dahil naka-apartment lang po siya. Habang inaantay ko nga po pala yung may-ari, kumuha ako ng 2 kandila para pantulog sa kanya. Anak nga po pala ng may-ari ang nagtitinda, kaya tinanong ko kung nasan si ate. Sabi niya naglilibot pa daw, kaya antayin ko. Tapos habang nag-aantay ako, nagmamasdan ko nga pala yung dami ng tao. Kasi ang dami ng tao, October 27 pa lang. Kanya-kanya ng linis, kanya-kanya ng paganda ng mga pinto ng kanilang minamahal din. Nakakalungkot, no? Kailangan pang mawala. Bakit kaya may kailangan pang mawala? Siguro para matuto tayo magbigay ng atensyon sa mga taong nasa paligid natin. At yan, habang nag-uusap nga pala kami ni ate kung magkano nga pala, sabi nga din pala niya sa akin, gusto daw niyang makita kasi may mga listahan naman siya at gusto daw niyang makita para makita niya kung pang-renew na talaga yung date na nandun sa lapida. Kasi 5 taon na siyang patay. Every 5 years kasi, kailangan marirenew yun. Kaya lang, isang beses lang at nina nga yun. After nyan, hindi na namin siya marirenew. Lalagay na daw siya sa butuhan kasi apartment lang nga daw yan. Hindi daw siya panghabang buhay dun. Sana, pag dumating yung araw na nag 5 years na siya ulit dyan, sa bago niyang bahay, tanggap na namin, tanggap na ng mga kapatid ko, at higit ako, pati nila mama. Binayaran ko na nga pala dyan kasi marami pang lilibutin si ate at sinuklaan na ako ni ate. Sabi nga rin pala sa akin ni ate, kausapin ko na lang din yung nasa taas niyan kasi natutulo ng kandila yung kapatid ko para magkaintindihan kami kasi nga nililinis namin sa kapatid ko. Sabi ko, opo. Ganyan. Nakalipas yung ilang oras, napinturahan na namin yung puti yung lapit niya. Tapos ngayon, inubat namin yung sa mga pangalan ng tao at lalagyan namin ng gold. Kaya lang, mali yung nagawa kong timpla sa gold. Nung una, akala namin okay lang, pero hindi pala. Kasi di ko inaakala natutulo. Hindi namin inaakala natutulo. Mali kasi yung nagawa ko, sabi kasi sa takip. Pero ang nagawa ko sa pinaka lagayan ko siya na timpla, kaya ang lumalabas para siyang sobrang lasaw. Tapos yun, tinulungan namin ni Jilin, binubisit kami ng kuya gani niya. Alam niya, ng mga oras na yan, naghahalo yung lungkot at inis ko. Hindi ko alam kung magiging masaya ba ako. Tapos hanggang sa nanaig yung inis ko kasi nga tumulo yung pintura. Ayun, binura ko ulit yung pinturahan namin. Sabi ko na lang sa asawa ko, ulitin na lang niya at buburahin ko kasi ang pangit. Hindi talaga ako satisfied kasi tumulo talaga yung mga gold. Bakit kaya ganun yung pagkakataon na, no? Kung kailan down na down ka, kung kailan nalulungkot ka, tsaka ka niya sasabayan. Sobra talaga manubok ang panahon. Parang yung sa kapatid ko lang, okay pa siya eh. Masaya pa kami eh. Nag-i-enjoy pa kami ng buhay namin. At ang dami pa namin hindi nararanasan na magkakasama kami magkakapatid. Pero yan, tingnan niyo. Nandyan siya sa bago niyang bahay. At katulad ng ibang nawalan, wala rin kaming magawa kundi tanggapin. Pero kung ako'y tatanungin, hindi pa ako nakaka-move on. Kasi simula sa naging masaya kami, simula nang namulat ako bilang ate nila, hanggang sa kauli-hulihan, ang lungkot-lungkot ko. Kasi nakita ko yung paghihirap mo, Alfred. Sobrang
sakit. Alam mo ba yun?